Hanggang kailan mo ba kayang tiisin ang iyong pamilya, lalo na't ang iyong ama na ang siyang nakikiusap sa'yo na magkaayos kayong mag-ina? Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw, ang ating bibigyan ng komento, reaction, opinion ay ang balitang Mark Andrew Yulo nakiusap kay Carlos Yulo na makipag-usap na sa ina, at yan galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Kaya naman wag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Mark Andrew Yulo nakiusap na sa kanyang anak na patawarin na ang kanyang nanay o kaya naman ay humingi siya ng paumanhin dito dahil sa pagsasalita niya sa publiko laban sa kanyang ina. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Tila mas lumalalim pa nga ang sama ng loob ng ama ni two-time gold medalist Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo dahil sa pagiging matigas ng puso ng kanyang anak na para sa kanila ay hindi na ito tama. Kaya naman hanggang ngayon ay nakikiusap si Mark Andrew Yulo sa kanyang anak na si Kaloy na humingi ng tawad sa kanyang ina na si Angelica Yulo dahil sobrang nadidepress na ito. Sa kanyang pinakabagong komento ayon sa isang artikulo na inilathala ng ABS-CBN, hinarap ni Mark ang kanyang anak na itapon ang kanyang pride at aminin ang kanyang mga pagkakamali sa kanyang ina. Ayon sa kanya, ang pakikipagkasundo sa kanyang ina ay maaaring isang magandang paraan para makuha ni Carlos ang pag-aproba ng publiko. Gayon din ang pagpapatawad niya sa kanyang ina na si Angelica, dahil kung tutuusin daw ay hindi naman ganun kalaki ang problema nila. Pero nang dahil daw sa pamamahiya niya sa publiko sa kanyang ina ay mas lalong lumaki ito. Aminado naman si Mr. Yulo na may kamalian din daw ang kanyang asawa. Pero hindi daw sapat ito para kamuhiin mo ang iyong magulang, kung may malaking pera nga lang sila para lang mapatawad ni Kaloy ang kanyang ina ay agad silang magbabayad. Kaso hindi naman sila ganun kayaman, kaya sana daw maintindihan ni Kaloy ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Ayon pa kay Mr. Yulo, dapat matuto siyang mag-sorry sa kanyang nanay na mali ang sabihan niya ang kanyang nanay na magnanakaw para gumanda ang kanyang imahe. Pakiusap, palambutin mo ang iyong puso at magkapatawaran na kayo ng iyong ina, dahil mahirap mamuhay na may galit at sama ng loob sa iyong magulang na nagluwal sa iyo. Mahal ka namin anak, handa ka namin tanggapin kung makikipag-usap ka sa amin. Siyempre matanda na rin sila. Kaya naman na bago pa man sila mawala sa mundong ibabaw ay maging maayos ang kanilang pamilya. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ng post mula sa mga netizens, na nagulat sa mga pahayag ni Mr. Yulo. Nangako pa nga si Carlos na makikipagkita sa kanyang ama sa lalong madaling panahon, ngunit nanatiling pangako ang pahayag ng gymnast. At sa kabila ng patuloy na milyon-milyon na natatanggap nito ay tila mas lalo pang tumigas ang kanyang puso at tila nakalimot na sa kanyang pinagmulan. Grabe mga tagapanood, no? Parang gusto kong maluha dun sa balitang yun, mga tagapanood. Biruin mo yung ama nakikiusap na. Tapos, kung may pera lang, gusto niya nang bayaran kung ano mo yung sinasabi ni Carlos Yulo na ninakaw ng nanay niya. Napakasakit, mga tagapanood. Pamilya mo, sarili mong pamilya yan. Kahit sabihin mong ibigay mo yung kalahati ng buhay mo, hindi mo matutumbasan yung binigay ng pamilya mo. Yung inirik ka nga lang, yung ginawa ka nga lang na magulang mo, di ba? Yung inalagaan ka nung baby ka pa, pinapakain ka, ginagabayan ka, tinuturuan ka maglakad, tinuturuan ka ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Hindi mo na nga kayang bayaran yun sa pamilya mo, sa magulang mo, di ba? Sobrang nakakalungkot po yun, mga tagapanood. Pero mo, ang bigat po nun. Di mo kung sabi ng tatay, kung may pera lang sila, babayaran nila yon, di ba? Yung nawala kay Carlos Yulo, magkaayos lang silang pamilya. At habang dumadami yung pera ni Carlos Yulo, ganun din patigas ng patigas yung puso niya at palayo ng palayo siya sa pamilya niya. So ito, mga tagapanood, ba? Paano natin masasabi dito? Kahit kayo, sige, pag-isipan niyo po buti. Paano niyo masasabi dito na hindi red flag si Chloe San Jose? Ano ba ginawa niya, di ba, mga tagapanood? Lalo niyang nilalayo ang loob ni Carlos Yulo sa pamilya. At bakit ba humantong si Carlos Yulo sa pagbibintang doon sa anak niya, sa nanay niya, na ninakaw yung pera niya na ginastos? Diba, pamilya po sila, mga tagapanood eh. Natural lang yun, normal lang yun. Pag mayroong pera dyan sa gagastusin nyo sa pamilya nyo, hindi naman sa pangsarili nila. Imposible naman doon sa pera na yun, hindi rin siya nakakain doon pag umuwi siya. Imposible din doon, hindi na kinabang yung mga kapatid niya.
So, ibig sabihin po mga tagapanood, na kapag may pera siya, kanya lang. Pagka may pera yung pamilya niya, aabutan siya. Ganun po ba yun mga tagapanood? Pamilya nga kayo eh. Bigayan kayo. Give and take kayo. At higit sa lahat po mga tagapanood, yung utang na loob mo sa pamilya mo. Kung sabihin ng iba dyan, hindi utang ng mga anak. Yung ibinigay sa kanya yung pag-aasikaso dahil responsibilidad yon ng mga magulang. Oo nga, responsibilidad ng mga magulang yun. So ikaw, anong responsibilidad mo para sa magulang mo? Diba mga tagapanood? Sana dumating po yung araw na talagang hindi sobrang pagsisihan ni Carlos Yulo yung ginagawa niya ngayon sa pamilya niya. Dahil naniniwala po ko, anuman ang ginagawa mong masama sa iyong pamilya, may balik yan na dobling kasamaan din. So yun lang po mga tagapanood. May nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.